Kung hindi nyo po pinag-interesan, katulad ng sinasabi ng Mamang Kalbo, bakit nyo po kinuha yung 10K? Ano yung purpose ninyo kung hindi nyo pinag-interesan? Safekeeping? Hindi nyo napupwera yun eh. Mukhang humahaba ang kwento nitong sa DSWD. Ha? Ibang-iba to. Bakit ko nasabi? Kasi bago pa yung kay Daddy Frankie na like, si Ballpoint Man, nakilala natin at alam natin na siyang dahilan kung bakit napunta si Kuya Oliver kay Daddy Frankie, ay may mga alam. Maraming mga impormasyon si BPM na maaaring hindi alam ni Daddy Frankie. At isa na nga po rito ay yung may nagpadala kay BPM. No? At may video siya, no? Nitong taga DSWD. So hindi natin alam kung yun bang taga DSWD na yun yung kumuha ng pera, no? Kasi wala namang na-mention. If most of you maybe watch already yung video ni BPM, na kung saan may taga DSWD na nagpapaliwanag, no? At parang ang paliwanag doon, bakit daw nila pag-iinteresan yung pera, no? So dito, yun muna ang tatalakayin natin. Yung kay Daddy Frankie, separate natin yun. Bibigyan po natin talaga ng detalyeng a-analyze at opinion itong mga nakikita natin, no? Kasi ano po parang ganun ba talaga tayo? Part na ba ng mga, nasa DNA na ba ng mga Pilipino yan? Pero hindi po ako papayag, no? Na ganun yung gagawin. Na parang sobrang pang-aabuso. Na hindi ko sinasabing inabuso ng DSWD, ha? Kasi yung mga tema ng kwento ha? Yung takbo ng kwento, yun yung aking pinagbabasihan. So, bakit ko nasabi yun? Well, ito pa yung ating bibigyan ng opinion or aking bibigyan ng reaction sa video ko na to. Yung mga natatandaan kong sinabi, dahil pinanood ko yung video ni BPM. If you want to know the details, puntahan nyo po yung channel ni BPM, Ballpoint Man. Makikita nyo po doon yung mukha ng taga DSWD, no? And kung anong klaseng paliwanag po yung paliwanag nila, no? And itong si Nanay Ansing, bakit Nanay Ansing bigla kang kumambyo, no? Bakit ngayon ikaw yung humihingi ng dispensa at wala man lang kaming naririnig sa mga taga DSWD? Ang tanging sinasabi lang nung Kalbo ay tumutulong sila, hindi raw nila pag-iinteresan. No, pero magandang subaybayan itong nakay BPM dahil meron pa ata siyang alam na hindi nila alam. No, I'm not too sure kasi yun yung sinasabi niya. Ako, magbe-base lang ako dito sa aking pagkakaintindi doon sa naging pahayag, no, nung taga DSWD. Okay? But bago po ako magpatuloy, welcome sa akin channel. Kung bago pa lang po kayo sa akin channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa akin ng upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At lagi po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Okay? So simulan po natin doon sa sinasabi ng taga DSWD. Okay, si Kapitan daw po, wala namang kinalaman. No, hindi daw alam ni Cap yung mga ganong pangyayari. Okay, ang medyo questionable lang po sa akin dito, kung hindi kasama si Cap, kasama yung driver, o kasama someone from the barangay. I'm not sure, no? Pero normally kasi, yung mga ganito, no? Maaari sigurong hindi nasabihan ni Cap, hindi niya napaliwanag or hindi alam. Ito po dapat tatandaan natin, no? Kahit hindi po tayo yung taga-barangay o hindi po tayo empleyado ng ating barangay, no? Ng sa
sa mga ano na yan, sa barangay level, no? Kahit tayo po ay hindi empleyado at tayo po ay gagamit ng facilities ng gobyerno like sa mga barangay level, no? Yung mga patrol na yan, no? Yung mga services na ang nagbigay ay gobyerno, no? Wala po tayong dapat bayaran. Okay? Pa-consuelo, yes, totoo yun. But hindi po siya mandatory kasi trabaho po nila yan. Okay? So, awareness lang po ito para dun sa mga hindi po nakakaalam. Like Nanay Yancy, pwede po siyang hindi magbigay. Okay? At doon naman po sa mga nasa barangay, or kung kayo man po ay tao ng barangay or empleyado ng barangay, no? Dapat po alam din ninyo na kung ang binigay ay para sa fuel subsidy ninyo, hindi po yan po pwede. And even, no, pamerienda, unless kung talagang yan ay ano ba to? Hindi ganun kalakihan, maybe, no? And, kumbaga, medyo nakakaluwag-luwag naman yung tao. Pero, kaya titignan nyo rin po sana, no? Kasi, wala pong masama na tumanggap ng binibigay, no? Pero, tingnan din po natin yung status of buhay. Okay? And not that much, no? Kasi dito sa Pilipinas, yung ganung halaga, at lalo na sa mga katulad nila Nanay Yancy, malaking pera po yun, no? So, ang sa akin po dito, be aware. Tao man kayo ng gobyerno or kayo po ay private citizen, oras na kayo po ay gumamit ng facility, no, na pagmamay-ari or galing sa gobyerno, wala po tayong obligasyon na magbigay ng kahit nising ko. Okay? Nililinaw ko rin lang po yan. No? And I think naibalik naman na yung 2,000. No? So, yun lang po. Paglilinaw lang po yun. Hindi yun po paninira sa kahit kaninong barangay o kanino mga ahensya ng gobyerno. No? Okay, so dito naman po sa DSWD, based doon sa narinig ko, no? Doon sa naging content ni BPM, itong si Sir Calvo, no, I don't know the real name, pero bald po siya, kalbo po siya. Ang sinasabi niya lang is hindi nila pag-iinteresan. Okay, so allow me to play that portion para mas malinaw po tayo. Ha? Wala po kami napanood po yung vlog ni Daddy Frankie. Wala din po kami bilang isang vlogger ng Pangulong Bongbong Marcos, yung mga tiwali, pinuputulan namin yung sumayan. Nakarating ko sa Pangulo. Ayun, kinuha mo yung pera. Nakatanggap sila ng pagkasulin ng 2,000. Dito kami para tumulong yung manera ng tao. Para... Okay, so medyo kasi sumisingit-singit si BPM kaya hindi diretso yung mga paliwanag ni Sir. Pero parang ang kabuuan ng kwento na yan is nagpapaliwanag siya, no, na hindi sila nag-i-interest sa pera na yon, no? At hindi nila pag-iinteresan. Parang gano'n. No? So, parang naninira lang daw ng tao. Something na they defending themselves. No? Magiging defensive sila. Ang sa akin dito, no? Bakit magsasalita ng gano'n si Nanay Yancy? Di ba? Bakit niya masasabi yun? Bakit ninyo kinuha yung pera actually? Yun na yun eh, no? Bakit kayo yung may hawak? Bakit kailangan ninyong kunin kay Nanay Yancy? Kung talagang tumutulong kayo. No? And walang maliwanag na kinuwento dyan si ano eh, yung taga-DSWD. And I don't think na
mayroon silang, ay, siguro, no, sa mga susunod na video ni BPM, baka mayroon siyang ilabas. Pero, so far, wala tayong narinig, even doon sa latest upload ni Daddy Frankie, no? Sa mga, kung ano yung sinabi ng DSWD. Ang most yung nagsalita ay si Nanay Ansing. And, si Nanay Ansing pa nga, ang humingi ng sorry. No? Pero, may narinig ba tayo sa DSWD? No? So, ito, yung kay Nanay Ansing. So, ito po yun. Allow me to play yung portion nung kay Nanay Ansing na to. Na kung saan, siya lang yung humingi ng sorry. Kung namin, humingi po ko ng dispensa. Kung ano man po yung nasabi ko hindi maganda, pasensya na po kayo kahit po mabuti po kayo ka. Salamat po. At saka, hindi po, pati po yung nasabi ko hindi maganda. Pasensya na po kayo. Okay, dito, no? Parang may nagsasabi kay, Ansing. Pasensya na po, no, sa taga-DSWD. Okay? Hindi po maiaalis na ma-question to, no, itong nangyari na to. Kasi nga, yung kalagayan ng taong nangangailangan ng pera. No? At bakit po si Ansing lang yung humaharap? Nasaan po yung paliwanag talaga? Yun yung gusto namin eh. Yung paliwanag, bakit ninyo kinuha? Bakit kinuha ng DSWD Paniki yung 10K? No, yun po yung amin. Bakit ngayon nagsasalita ng ganito si Ansing, no? Na siya ang humingi ng sorry at bakit siya gagawa ng kwento para sabihin niya na kinuha ng taga-DSWD. Alam na namin yung kwento ni Ansing, kinuha ng DSWD. Ngayon, ang gusto naming malaman ay bakit kinuha ng DSWD. Ano ang karapatan nila? No, so I hope may aabangan pa nga talaga tayo kay kay BPM. No, dahil meron daw siyang alam. And I hope malaman natin. No, hindi po ito para siraan ng DSWD. Hindi po. Kasi maliit na tao or hirap na nga sa buhay yung tao, gaganunin pa. Yun yung sa akin dito. Yun yung sa amin dito. Kung may mga vloggers na nagko-content ng nangyayaring ito, no? Kasi nakasubaybay tayong lahat. Marami pong nakasubaybay. At nakita natin kung paano sila inalagaan, no? Binigyan ng proper treatment ni Daddy Frankie. Tapos, yung inaasahan natin na mga ahensya ng gobyerno natin na tutulong, may ganitong pangyayari. 'Di ba? Masama na nga ang loob ng halos 1 milyong viewers ni Daddy Frankie dahil sa pagkakakuha ng DSWD sa ibang beneficiary niya. Tapos may maririnig pa tayong ganito from the DSWD din. 'Di ba? So parang ano to? Anong problema ninyo sa mga beneficiary ni Daddy Frankie? No? Yun po yung sa amin eh. Yun yung sa amin. At itong paghihingi ng dispensang ito ni Nanay Ansing adds more questions. Kasi narinig na namin yung side niya, bakit hindi kayo humarap? Bakit? Since, di ba, sinabi ni Nanay Ansing yan nang nakabidyo, kung talaga pong mayroon po kayong konkretong paliwanag, di ba po dapat humarap din kayo? Lalo na yung inaakusahang head daw ng DSWD sa Paniki. Di ba dapat humarap po kayo? Explaining your side. Hindi po para maging sensationalize. No, hindi. Para po maging malinis yung pangalan ninyo. Yun yung sa amin. No, dito po sa ginawa ninyong pagbibideo kay Ansing at i-upload ninyo at siya yung pinagpapahingi ninyo ng sorry, parang may question po kami lahat. No, then may ganito pa pong nag-send or nag-message kay BPM, no? Ito po. So ito po, no? May nag-send kay BPM. Ito yung sinasabi. Baka tinakot yan na tatanggalin sa 4Ps. 4Ps po, isa po yan sa mga programa ng ating gobyerno na pagtulong, no, sa mga indigent or sa mga kapuspalad talaga nating mga kababayan. And maraming may nakakatanggap niya, no?
Okay? Actually, may anomalya pa rin dyan. Mahirap na pong magsalita, no? Pero kasi marami pong nakakakuha niya na hindi din dapat makakuha. Okay? Si Nanay Ansing, kung di siya hihingi ng dispensa kasi kasiraan sa kanila yung nangyari, may taga dito sa amin namatayan yung nakaupo pa lang noon si Max Rojas. I don't know kung sino yan. Taga DSWD yan. Nakakuha siya ng 5K sa burial assistance ng nagpicture din daw. Siya hawak ang pera doon sa DSWD dito sa amin. Sa paniki. Tapos, nung nakuhaan na daw siya ng picture, binawi din yung pera kasi bayad daw yun noon sa service ng ni Eve, siguro yan. Di na nila makuha, di na din sila nagreklamo. So siguro yan yung punerarya Eve, we don't know, no? And itong si Max Rojas is taga Paniki din, no? Parang ganon, no? Parang may nag-share kay BPM. So, kung titingnan natin, yung inasal ni Ansing, may katunayan or may connection dito sa kinuwentong ito kay BPM, di ba? Yun nga lang, ang nangyari is kinuha nila Ansing from Dagupan at nung pagdating sa Paniki, kinuha. No? And we all heard, di ba, kay Nanay Ansing before, no, nung siya pa ay nanghihingi para sa baboy. Di ba? Naghihintay siya ng ayuda from, ano rin yun, sa tupad naman yun. So, member din siya nun, and member din siya ng 4-piece. So, malaking mawawala kay Nanay Ansing, oras na hindi siya mag-apology. Pero did we heard any explanation from DSWD? Especially doon sa taong kumuha ng pera? Di po ba? So, nakakadismaya, no? Nakakalungkot na may mga ganitong tao. No? May mga ganitong nagtitake advantage. Are they taking advantage? What? Ano po yung tawag natin doon? No? Kung tumulong kayo, bakit sa ganung paraan? No? Kung hindi niyo po pinag-interesan, katulad ng sinasabi ng Mamang Kalbo, bakit niyo po kinuha yung 10K? Ano yung purpose ninyo kung hindi niyo pinag-interesan? Safekeeping? Hindi niyo na po pera yun eh. Di ba? Paano kayo yung magiging safekeeper? Hindi nga sa inyo yun. Di ba? So, we need something, no? A valid explanation. Hindi yung sinasabi nung nanduroon sa video ni BPM. No, na hindi namin pag-iinteresan niya, tumutulong nga kami. O yun naman pala. Eh bakit hindi niyo palabasin yung taong tumanggap ng 10K at siya yung magpaliwanag? Di ba? Yun yung amin. Kasi hindi kami interesado, no, sa apology ni Nanay Ansing. And most of us know, no, na yung nangyari or yung pag-apology ni Nanay Ansing yan, may reason yan. Hindi niya gusto yan. No? Hindi niya gusto yan. So, pasensya na po, no, dun sa mga taong involved sa video na to o sa usapin na to. Kami po ay humihingi lamang ng paglilinaw. Hindi po kami para insultuhin kayo. No? Inilulugar lang po natin sa kung ano yung tama. At ang tama ay hindi nyo dapat pag-interesan o hindi nyo dapat, hindi sa pag-interesan, no? Hindi nyo dapat kinukuha yung perang ibinigay doon sa tao. At yun ay kay Kuya Olaga. Dahil kanya yun. At wala po kayong karapatan na maging tagapagtago ng pera. Dahil kung yan ay gagastusin man ni Ansing sa ibang bagay, ang problema na ni Ansing yun. Kasi siya naman ang nag-aalaga kay Kuya Olaga. At kapatid siya. So mas may rights po siya kesa sa DSWD pagdating po dyan sa pera at pagdidesisyon. Binigay nyo yan dahil tulong ninyo. Ngayon kung saan nila gagamitin, problema na nila. As simple as that po. No?
So I hope, no, may i-reveal pa sa BPM sa kung ano talaga yung reason. Ako yun ang habol ko eh. Ano po yung reason kung bakit kailangan kunin ninyo yung 10K kay Nanay Adsing at kayo yung magtatabi. Yun lang yung sa amin. Yun yung sa akin. No? And itong nagpatotoo, no? Itong nag-text kay BPM, nag-message na yan. So may experience na rin sila. Yan din sa paniki. So I'm not sure kung sino itong si Max Rojas. No? Is this the person na taga DSWD ba? So I'm not too sure, no? So hindi maliwanag. Pero ang maliwanag dito, it happened before, no? So hindi natin maalis ngayong magtanong. Lalo, ano yung ginagawa dun sa pera? Dito at least na ipaliwanag. Parang ibabayad daw doon sa service. At least may paliwanag. Eh yung kay Nanay Adsing, wala naman tayong narinig na paliwanag. Pero nanghingi ng service na natin. Okay? So yun lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to. At always po, matuto kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihan fake news. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.